Mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa pagkakataong ito, may tampok po akong video sa inyo kung saan si Larry Silva na alipores ni Eliseo Soriano ay pumasok sa punto por punto para magtanong at magipagtalakayan. Sa pagkakataong ito, ang tanong niya is paano daw ititindig ng Romano Katoliko na itong iglesyang ito ang siyang itinatag ni Kristo. Pakinggan po natin ang nangyaring talakayan sa episode na ito. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kabilang foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion. So sa lahat po na magtatanong, pasensya po muna. Ika nga, unahin po natin ang ating bisita. Meron po kasi tayong bisita. Nandito po ngayon si Mr. Larry. So kapatid na Larry ng ibang sekta. Ayan, astomute bro, kapatid. Mr. Larry, astomute po. Hello, hello. Yes bro, magandang gabi na payapang buhay sa inyo po. Hello, magandang gabi naman po sa inyo, bro. At buti naman nakapasok ako dahil kay Bro Palma. Salamat, Ayan. salamat sa kanya. Ano po sadya natin bro? Tanong po ba o talakayan? Pwede rin magtalakayan, pero meron akong tatanong, bro. Go ahead bro. Klaruhin ko bro, tanong po yan hindi talakayan. Sige. Tatanong Yes, lang. bro. Klaro po. Bro, yung bro, yung ang Catholic Church, paano ba may paliwanag ninyo ng maayos na na yun ang itinatag ng Panginoong Hesukristo? Okay, magandang katanungan yan bro. Klaruhin ko yung tanong Paano may paliwanag ng Catholic Church na ang Katoliko ay yung true church?
Oo. Na, Ayan, maganda. yan ang tinatag. Yan na yan ang Ayan. tinatag. Ayan ang tinatag. Makagandang tanong yan, no? So, Brother Junri o Brother Janlo, andyan po ba kayo, bro? Yes. Ayan, ito na, magaling na si Bro Janlo. Okay. Simple lang yung ano, bro. Dati ako Sabadista eh. At kinukontra ko yung Katoliko. Wendell Talibong dati, kinontra ko yan. Tata Rosal, kinontra ko rin yan. Save the Ozamis, kinontra ko yan. Ba't ako nandito ngayon? Ang reason bro, founder. Ang pinakamatibay nilang tanong, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika, sino? Ako naman, syempre, with all honesty, sabi ko kay Brother Wendell, bigyan mo ko 1 week, mag-research ako. Nag-research talaga ako 1 week, bro. Mm. Lahat ng library, Tudela Library, Ozamis Library, Oroqueta Library, Dipolog Library at Dapitan Library. Pinuntahan ko yan para mag-research. At pag may encyclopedia na about Roman Catholic, walang nakalagay na founder, sabihin lang it's the largest Christian church. Hindi ako kontento dahil hinahanap ko talaga founder eh. Pero pag meron naman nakalagay na founder, nakalagay Jesus Christ, ayoko naman paniwalaan dahil sa ngalan na ako ay Sabadista, ako ay kukontra. Pero naghanap ako na naghanap. Oh, kahit saan ako naghanap, kahit pa sabihin traditionally founded by Jesus Christ pa rin ang founder eh. Oh. So tinrace ko yung yung pinagdaanan ng iglesia. Di ako na natili sa term founder. Tinrace ko yung pinagdaanan ng iglesia. Saan sila napunta? Sa Galacia, sa Roma, sa Corinto, sa Antioquia. Tapos dumating sa akin yung yung laging ginagamit ng INC na Bishop Ignatius invented the name. So, ang kanilang paliwanag sa kanilang programa, siya ang founder. So, dinoble check ko si Bishop Ignatius. Napag-alaman ko, siyang nag-imbento ng pangalang Katoliko, the third Bishop of Antioch. Yung founder niya, si Evodius. Tapos si Apostol Pedro. Ngayon, ang background check ko naman kay Ignatius, disciple siya ni Apostol Juan. Ya kahit saan ako ang gulo pumunta, bro. Talagang Katoliko talaga founder eh. Pagbalik ko, inano ko ni Brother Wendell, may sagot ka na ba? Sabi ko naman, bigyan mo ko isa pang linggo. Dagdagan 1 linggo. O sige, dagdagan ko assignment mo. Kung hindi si Apostol Pedro ang unang papa ng Katoliko, sino? So naging 2 linggo yung assignment ko. Nakabalik na lang ako. Hindi ko matanggap sa sarili ko. Napakatibay ng ebidensyang ang Katoliko ay founded by Jesus Christ. Alam mo ba kung ano ang dahilan na hindi ko matanggap noong una? Dahil ang lagi kong hinahanap, kailangan mabasa sa loob ng talata sa Biblia. Doon ako lagi nakatingin. Hindi ko tinitingnan ng historical background ng iglesia. Halimbawa, ganito. Yung list of Bishop of Antioch, hindi ko na yon. Huli ko nang nakita yon. List of Bishop of Antioch. Nauna doon palang Bishop, Apostol Pedro. Pangalawa, si Evodius. At siya yung nagbigay ng pangalan ng Kristiyano, ayon doon sa Gawa 11:26. Katlong bishop, si Ignatius, disipulo ni Apostol Juan, siya ang nag-invento ng termino Katoliko na siyang ipinangalan niya sa Iglesia ng Diyos. Hanggang ngayon, continue yan bro, yun nawala. So yun ang pinakamatibay na reason ko na dumating yung araw, nakita lang ko ni Wendell sa katedral, sabi ni Brother Wendell, no, andyan ka ba? Ba't nandyan ka? Sabi ko, andito ka nga eh. Sinama niya ako sa IBJT at sa huling pagkakataon, dinibati ko pa mga CFD doon sa Osamis. Hanggang sa in-announce ni Brother Wendell, huwag nyo nang patulan si Jando dahil kasamahan na natin yan. Yan ang reason bro, napakatibay.
walang history reference ng tracing the history of the Catholic Church. Ang nirebat ko, wala doon. Ang tingin ko lang hinahanap, kailangan mabasa sa talata sa Biblia. Yun ang nagpakitid sa aking isip na matagal kong natanggap ang totoo. Andyan naman si Brad Tata, witness siya. Nang iwan ko sa Badista, floating pa ako. Hanggang sa dumating yung panahon na tuluyan ko nang iyakap ang simbahang Katoliko. Brother Larry? Brother Larry? May follow-up po ba, bro? Okay, sige. Ah, wala bang ano? Maliban sa sabi mo kasi si Ignacio nag-imbento ng Katoliko. Pwede ba na ang bahay ng Diyos ay tao ang magpapangalan sa pamamagitan ng pag-iimbento? Yes, dahil binigyan ng authority ni Kristo ang iglesia bago siya umalis, na ayon sa Matthew 18:18, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Anuman ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. At ang kausap dyan, mga obispo. Obispo ang inutosang mamahala sa iglesia ng Panginoon. Kaya binigyan sila ng authority, anuman. Anuman ang ipahintulot nyo sa lupa. Mateo 18:18. Basahin ko na lang para at least may pakita akong talata. Yan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At isa sa ipinahintulot ng iglesia dito sa lupa, ang imbentuhan nito ng pangalan sapagkat wala siyang opisyal na pangalan. Yung iglesia ng Diyos para lang yung ina ng Kristo. Iglesia ni Kristo para lang ina ni Kristo. Pero hindi yan ang official name. Ang official name ng ina ni Kristo, Maria. Pero si Maria, title niya is ina ni Kristo. Parang ganun ba? So, kaya nga inimbentuhan ng pangalan dahil walang pangalan. Yun ang reason, bro. Patunayan, ito, dagdagan ng referensya, no? Mas maganda kasi na maglabas tayo ng mga ebidensya. Ano yung mga natuklasan kong ebidensya, kaya ko tuyang niyakap ang simbahang Katoliko. Kaya nung nakalagay halimbawa sa Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor, ang nakalagay doon is, ito yung binasa ni Ramil Parba doon sa debate nila ni Father Darwin Gitgano. Ayan o. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. Meron silang authority na magpahintulot. At itong authority nito, ginamit niya ni Bishop Ignatius para mabigyan ng katawagan ang Iglesia ng Diyos. Brother Larry? Pwede pakibasa yung Ikalawang Kronikas 7:14. Okay. Ikalawang Kronikas 7:14. Ito namang sabi sa Ikalawang Kronika 7:14. Okay, no? Ito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo, 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Sa ibang salin na nakalagay dyan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang mga masamang lakad, akin ang didinggin sa langit at at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain.
sabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ito ba ibig sabihin ba hindi natupad to? Bro, ang ibig sabihin ng pangalan dyan, karangalan. Yung pagkopya ng pangalan, hindi yan magpapatunay sa tunay na iglesia. Halimbawa, ganito. Si Eli Soriano, nung lumaya siya sa grupo ni Nicolas Perez, ang tawag niya sa kanilang iglesia, iglesia ni YHWH. Saan ko narinig yan na lumabas sa bibig ni Soriano? Nung sugurin niya si Jesse Antonio, na sila ay iglesia ni YHWH. Pagkatapos nun, dumating yung panahon, pinalitan ng pangalan na naman. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Tapos, pinalitan na naman, December 2004, naging na namang Members Church of God International. Kahit palagyan mo ng God ang pangalan yan, hindi nagbabago ang realidad na nagsimula lang yung samahang yan nung umalis si Soriano kay Nicolas Perez. At take note, walang record na may iglesyang inaniban si Soriano maliban sa nag-interpret lang siya sa kanyang binabasa. Katunayan, kahit ikaw umanib ka, wala kang katungkulan doon eh. Pero siya, biglaan. Aba, presiding minister ka agad. Nung namatay siya, automatic, pasak agad kay Daniel Rason. Ina niyo yung Santo Papa sa Katoliko. Hindi na natili sa isang lahi. Bakit? Hindi ganyan eh. O, di ba? So, kahit pakopyahin ng pangalan, yung pangungopya, para bang DVD, kinopya mo ang original copy, yung sa'yo, pirated. Kahit na anong gawin mo na, para bang ginto, sample ka lang yung ginto, Yung ginto, pag yan nahulog sa kanal, narumihan yan, nadikitan ng maraming mikrobyo, nananatili pa rin ang kanyang pagkaginto kahit nadumihan siya ng husto. Pero yung peking ginto, kahit araw-araw mo yung punasan para magmukhang punay na ginto, nananatili pa ng realidad na yan ay peking ginto. Parang ganyan lang yan, bro. So kahit pag gamitin ng pangalan, ang dami naman Church of God sa mundo. Pero nga ako na-encounter to sa sa Bohol, Church of God International. Tinanong ko siya, kasama niyo si Soriano? Hindi. Pero Church of God International din siya. Sabi na, ano yung batayan na sino tama sa inyo? Sabi naman ni Soriano, pagbatayan mo yung aral. Aral o pagbatayan. Pero kahit pagbatayan mo pang aral, ang pangungopya ng aral ay hindi nagpapatunay sa isang iglesyang bago lang sumulpot sa panahong ito. Hindi na nababago yan, bro. Pero yung iglesia tinayo ni Kristo noon, hanggang ngayon, nagpapatuloy yan. Hindi nawala yan. Brother Larry. Hindi ang haba ng sagot eh. Yes, para bro. Hindi ang tanong ko, yung bang tinatawag sa pangalan niya, ibig ba sabihin hindi natutupad yun? Hindi naman utos yan, bro. Sabihin mong kailangan mong tuparin. Hindi naman utos yan eh. Ang sabi kaya nga ito diferensya sa ang mga dating daan members, nakadikit na lang sila sa isang salin ng Biblia, ang dating Biblia, minsan King James Version. Pag nagbasa ka ng ibang Biblia, iba na yung argumento mo, gaya ni Yuski the Vlogger na MCG Erin na pumasok rito. Nung binasa ko yung sabi niya, anong pangalan ng iglesia ayon sa Biblia? Binasa ko yung Young's Literal Translation, nakalagay doon, Assembly of God. Sabi niya, basahin mo sa ang dating Biblia. Bakit ganun? Dahil nagiba yung argumento niya. Salin lang ang katapat ninyo eh. Bakit? Nakafocus sa isang salin na ginawa ng private interpretation. Kahit pasilipin mo lahat ng mga Bible scholar Larry Silva, ang pakahulugan nyo sa ikalawang Kronika 7:14 ay hindi tugma sinasabi ng mga Bible scholar. Kaya nga tinatanong ko kung natutupad ba, ibig sabihin hindi natutupad. Hindi yung kailangan tuparin, hindi naman yung utos. Ang sabi dito, tingnan nyo ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Yung karangalan dyan, yan ang sinasabi sa ang dating Biblia, aking pangalan. Sa ibang Tagalog naman,
At kung ang mamamayan ko na aking tinatawag ay magpakumbaba, ang tinutukoy dito, Israelita naman eh. Pero ang Israel, hanggang ngayon, yung kanilang relihiyon, Judaism pa rin. Walang nakalagay na Judaism of God. Tana, kung tama ang unawa ng ang MCGI sa talatang yan, dapat sana ang Judaism ngayon, ang tawag sa kanila, Judaism of God. Yan, dapat, di ba? Kasi kayo, nangungopia, Church of God. Di, kailangan, din ang pangalan. Eh, yung Judaism na siya mismong kausap dyan, bakit hindi Judaism of God? Yan ay isang patunay na mali ang inyong unawa sa naturang talata. Badalare. Di, sabi mo kanina, hindi kailangan to pa rin. Kasi hula kasi to eh. Hula to. Yes bro, ang hulang yan bro ay tumutukoy sa Israel, hindi sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, itong sinasabi na kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, ibig sabihin, hindi talaga natupad. Hindi nga yan propesiya bro. Ang sabi niya dyan, para bang ano ba? Para bang kondisyon, ganito, kung magpapakabait ka, talagang pupurihin kita. Parang ganyan lang ba? Kung ang bayan ito, Sasakyan ko na lang yung sinabi mo na hindi propesya. Ano ko lang, hindi ba ito ba hindi natupad? Hindi talaga tinawag. tinawag na sila bro, matagal na tinawag ang mga Israelita. Pero hanggang ngayon, hindi nila ginamit sa kanilang relihiyon ang Judaism of God. Kaya yung unawa nyo na kailangan tawagan, kailangan lagyan ng iglesia ng Diyos dahil kailangan daw tawagin, nasa maling interpretasyon kayo ng naturang talata. Hindi kaya ikaw nagkamali ng unawa? Hindi ako nagkamali bro. Ang katunayan yan, walang ni isang mga Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag ninyo. Bro, Jan Lo, excuse bro. Pwede ba bro, may excuse bro? Sige, Larry. sige bro. Wait lang muna, ilagay ko muna si Divine sa labas. Brother Larry, yung tanong ko po kanina sa iyo, kung magtatanong ka ba o magtatalakayan. Ngayon yung nagtatanong po, tumatanggap po yun ng kasagutan. Okay po ba? Klaro po yung tanong ko sa iyo kanina. Kung magtatanong ka, sabi mo magtatanong ka. Ngayon, sinasagot yung tanong mo, bakit hindi mo tanggapin? Sabihin niyo po kung makipagtalakayan po kayo at meron po talaga makipagtalakayan sa inyo. Napakaklaro po ng tanong ko kanina. Oh, walang problema. Kasi hindi ko naman pwedeng tanggapin ang katuwiran na wala naman sa Biblia. Bro, excuse bro. Talakayan po yung gusto niyo bro. Badalare. Alam mo, ang linaw naman kasi. Ang tanong ko, kung natupad ba na tinatawag ang bayan ng Diyos, hula kasi ito eh. Kung natupad ba na tinatawag ang bayan ng Diyos sa pangalan ng Diyos? Okay pa, brother Aljan. Yes bro. Patunayan, basahin ko na lang sa iba't ibang salin ng Biblia para sa kanya. Kung Sige tugma po. pa yung unawa niya. Kasi Eto babasa ako. If my own people, hindi ito ito ay parang kondisyon If my own people will humbly pray and turn back to me and stop shining, then I will answer them from heaven. I will forgive them and make their land fertile once again. Oh, sabi walang name dito Next, isa na namang salin. And if my people who are called by my name become humble and pray and look for me and turn away from their evil ways, then I will hear them from heaven. I will forgive their sin and heal their land. Oh, ano tinutukoy dyan? Yung Israel. Kaya nga, hanggang ngayon, ang Israel, ang kanilang relihiyon, Brother Larry, Judaism. Hindi Judaism of God. Kaya yung unawa nyo sa name, mali na naman. yung Right. wala pa Mas maganda sa next time mong pagpasok, talakay naman natin yung Zacarias 8:7 kasi ginamit yung minsan ni Soriano referring sa grupo nyo.
Mas maganda, talakayan naman natin yun. Kung Hindi, tama ito- ang unawa ni ito Soriano, yung ba yung talaga bang- referring sa inyo? Yung ba tinatanong ko na kanina tungkol sa pagtatawag ng pangalan ng Diyos sa bayan ng Diyos wala ba sa ano yan? Wala ba sa bagong tipan yun? Hindi ba ginamit ng mga apostol yan? Bro, kahit gamitin pa ng apostol o hindi, gaya ng sinabi ko, hanggang ngayon, ang Judaism, hindi pinalitan ng Judaism of God. Kasi kung sabihin lang natin, lagyan mo lang ng Diyos yung title mo, naging tunay ka na, ay pamimiki yun, para lang yung ano, para lang yung bote ng RC Cola, nilagay mo sa bote ng ano, yung RC Cola, nilagay mo sa bote ng Coke, sabihin mo Coke na ito, dahil ito yung, ano, yung pangalan niya, Coke. Aba, maling ano yun. Hindi pwedeng mangyari yan, bro. Kahit saang bote mo pa ilagay yan, kung ano ang laman, yun talaga ang laman. Alam mo, Bro, John Lo, excuse mo na, bro. Bro, excuse mo na ako, bro. Okay lang, bro. Sige, bro, go ahead, bro. Bro, yung tanong ko kasi kay Bro Larry kung magtatanong siya, kasi yung rules ng punto por punto is 3 questions po tayo. Kung magtatanong siya o magtatalakayan, ngayon po, tapos na po yung 3 questions niya. Okay lang po ba ipagpatuloy natin yung kay Bro Larry? Sige, Brother Larry, ano, payag ka, bro, pagpatuloy. Talakayan po ba o tanungan, bro? Pagbigyan natin yan, bro, dahil minsan lang naman si Larry dito. ano na lang, entertainin nyo muna yung gustong kuwan dyan, yung gustong magtanong. Saka na lang tayo mag-usap. Saka na lang. Sige, go. Sige, bro. Sige, bro, brother. salamat. Go ahead. Sige, salamat. Ayan, at yun po ang nangyari. Nagkaroon ng talakayan sa pagitan nila at ni Cut and Go. At yun po ang nangyari po, magtanong si Larry Silva at may ginamit siyang talata. Tatawagin sa pangalan ko. Yung bayang sa kanya ay tatawagin sa pangalan niya. Hindi po yan iglesia ng Diyos. Yan ay Israel, hindi iglesia ng Diyos. Kaya hindi pwedeng gamitin lang yan kasi kung tama yung kanilang unawa, dapat sana tinawag na sana ang Judaism na Judaism ng Diyos. Sana ganon. Hindi. Ang ibig sabihin tatawagin sa aking pangalan, yun ang Israel. Hindi yun iglesia ng Diyos. Okay, maraming salamat po and kita-kits po tayo ulit mamaya dito lamang sa Punto por Punto Review. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip. Context yan, di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang iglesia ng Diyos mula Espanya, bago papuntang isang Pilipinas. buhay, dapat malinaw yan.
Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.